Hindi sa kama nag-uumpisa ang maling relasyon, kundi sa pakikipag-usap. Medyo matapang ang monologue natin today at alam kong marami ang tataas ang kilay kapag nilabas ko na to. Tataas ang kilay hindi dahil sa nagdududa, kundi tataas ang kilay kasi gustong malaman saan pupunta ang mga sasabihin ko sa title natin ngayon. Totoo naman, ang mga maling relasyon ay hindi sa kama nagsisimula, kundi sa isang pag-uusap. Lahat naman yan nagsisimula sa isang pag-uusap. Pag-uusap na pwede namang hindi nadugtungan pa eh. Pag-uusap na hindi naman pinlano pero naganap at hindi sinasadya ang lahat. Pero dahil nga sa may naramdaman na pwede pa namang patayin, ibig sabihin pwedeng pagdesisyonan na wag nang ulitin dahil sila o siya pa rin naman ang may kontrol kung ano ang susunod na mangyayari. Sa bandang huli, bumigay na ang isa sa mali at alam nila ang susunod na pag-uusap na yon ay may pakay na sa kanilang dalawa. Alam nila sa sarili nila na mali. Pero may isang nagpupumilit o magpupumilit. Dahil sa sobrang kulit ng nagpupumilit, ang isa na dating nag-iisip ngayon ay bibigay na sa mali. Ang dating kayang pigilan ngayon, nagdesisyon ng gumawa ng mali. Ang isang beses na pag-uusap ay nauwi na sa maraming beses na pagkikita at pag-uusap hanggang dumiretso na sa kama. Mali, maling-mali. Pero ayaw ng labanan at wala nang pakialam kung may mawawasak na relasyon at pamilya. Ang mga traidor ay naghahanap pa ng kakampi sa mga dahilang baluktot naman at akala mo kung sinong nagtatali-talinuhan. Na akala mo sila ang meant for each other at ang tama at legal ay para na ngayong istorbo sa buhay nila. May dulo ba ang happiness nila? Oo naman. Lahat ng masama may dulo na. May katapat at parusa. 1:1 ang bayaran sa maling pinili sa bawat sakit na ginawa niya o nila. Patong-patong ngayon ang babalik at magbibigay ng problema sa kanila. Ngayon, mas mabigat dahil may mga batang iiyak at isang puso na nagmahal ng tunay ay magdurusa. Dahil pinili na ito'y pagsinungalingan at gawan ng kasamaan. Dahil sa isang pag-uusap na hindi na sana dinugtungan. Kung maririnig mo ang mga salitang, wala na akong choice, andito na to, hindi ito totoo. Lahat naman ng pagkakataon, lagi tayong may choice. Simple at madaling sabihin ang gawin ng tama at mag-isip ng tama, pero mahirap gawin. Mahirap, pero pwede. At kapag ginawa at naging choice mo, okay, mahirap, pero ang kapalit naman yan ay tahimik na pamilya, tahimik na konsensya, at lahat ng ito ay deserve mo dahil ginawa ang tama, dahil ginawa mo ang mahirap. Sabi ng Diyos, huwag gumawa ng masama. Minsan iniisip natin para ito sa Kanya, pero sa totoo lang, gawin mo ang tama para tama ang lahat at lahat ng ito ay galing sa salita niya at guidance niya. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me.